heels on my tippies. Dough, say ain't Gabbana, that's on my titties. How me bet. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Kamusta kayo? So, nandito kami ngayon sa park ni Acela. Kahapon, galing na rin kami dito. Pag wala kaming magawa sa bahay, pupunta kami dito para maglakad. Tsaka para ma-exercise. Lalo na pagkatapos namin kumain. Ang pabababa ng kinain. Ngayon, si Acela lang yung kasama ko dahil si Noah is pupunta sila ng piano. Ng ate niya. Monday, Wednesday, Thursday, Friday. Ganong araw ata. Iba-iba basta every week iba-iba yung yung schedule nila sa piano. So ngayon meron silang piano schedule kaya pupunta sila doon 5 to 6 p.m. 1 hour lang yung nila piano. Piano lesson yun. Inenroll sila doon ni Daddy Kang para after school meron silang activity na gagawin kasi pinapipili sila kung taekwondo or piano. So ayaw nila ng taekwondo kaya piano na lang yung pinili nila. So bali ang validation na lang noon is for 1 month. So matatapos na rin yung yung lesson nila. Tapos noon pupunta na lang sila doon sa center. In-apply namin sila doon tatlo para kasama si Acela dahil nga hindi pa nag-i-school si Acela. Hindi pa nag-i-school si Acela guys. So isasama namin parang salimpusa. Hindi pa kasi siya makapasok sa school dahil nga late na. Next year pa siya makakapasok. So tinaray namin i-apply or ipasok si Acela sa mga Orinichib, yung mga kids center dito. Kaso may age limit hanggang 6 years old. Alanganin na yung age ni Cela, 7 years old na kasi siya. Kaya hihintayin niya na lang mag next year para grade 1 na siya. Ayun. Kasi ang pasukan dito is February. January or February, ayan. Kailangan mag-enroll ka na ng January or mas maaga pwede. So, bali ang nag-aaral lang ngayon, si Noah tsaka si Aseng, yung panganay ko. Nag-school na sila, parang ewan ko kung may sila dito, grades or curriculum. Dahil nga, late na rin silang pumasok, November na sila pumasok. Ilang buwan na rin nakalipas, di ba? O halos late na. Tapos magbabakasyon pa ngayong December dahil nga super lamig, winter vacation. Ayan, meron sila ditong winter vacation. Ilang weeks lang yung pinasok nila. Okay naman sila sa school, maayos sila, tsaka happy naman, konting pag-a-adjust lang. Nakakasabay naman sila, yung pagsasalita nga lang, yung Korean language ang inaaral nila ngayon. Sa culture, wala naman problema sa mga kaklase niya, wala naman problema, wala naman daw nang bubuli, walang nang babanas. Yung teacher nila okay din, nakakaintindi ng English. So, bali meron silang English lesson, tsaka Korean lesson. So, nakakapag-adjust sila sa language ng English kahit papano. Pero sa Korean language, more adjustment pa. Palagi ko silang kinakausap, palagi ko silang sinasabihan na kaya nyo yan. Mag-pray kayo lagi. Na mag-study kayo. Hindi kailangan ng matalino. Importante, meron kayong sense of humor. Positive energy, yung mabilis makapick up, ganun ba? Hindi naman kailangan ng pagiging smart, diba? Or matalino. Okay na sa amin ni Daddy Kang yung makipagsabayan ka, matuto ka mag-Korean language, yun talaga. Kasi nga, dito na nga sila titira, dito na kami titira. In God's will, diba? So, ayun, dahil ko sinabi. Gusto ko lang i-share sa inyo. So, salamat sa panonood. Guys, maglalakad-lakad muna kami ni Acela doon, banda doon. Sama ko rin kayo. Tara! Go na! Kali walking here. Nakatalikod. Anigan, sana. Ayan guys, dito kami madalas mag-undong or mag-exercise. Lalakarin namin yung kahabaan na yan. Hanggang doon. Tapos, may mga free dyan. Pwede kang mag-exercise dyan. Perfect sa mga yan, matatanda dito. Halos matatanda yung mga nandito. Lakad-lakad, kailangan mag-exercise, kailangan galaw-galawin yung mga katawan. Dahil nga tumatanda, bawal by stroke. Galaw-galaw pag may time. Galaw-galaw, baka pumanaw. Yan, lalo na ngayon sobrang lamig, winter. Tuyot na yung mga halaman. Dito sa area na to guys, sa city na to, walang snow, bibihira. Halos ang snow dito is bandang Seoul. Kumbaga sa Pilipinas, bandang Manila, ganun. So dito sa area namin, walang snow na nagaganap. Sobrang bihira lang. Pero sobrang lamig. Sa ibang lugar, may snow na. Sa amin, autumn pa rin. Halos hindi makalbo lahat. Kasi pag sobrang lamig, lahat yan talagang dapat kalbo-kalbo yan eh. Kasi may mga tirap kayo. Opo. Cute na. Ayan, papalipas lang kami ng dito. Papalipas lang tayo ng paglubog ng araw. Medyo toxic kasi sa bahay. Nakaka-suffocate. Kaya labas-labas din tayo.
So kung tatanungin nyo guys kung kamusta yung buhay namin dito sa Korea, okay naman po. Nagsisimula from zero. Ganun talaga pagka starting ka from zero, as in walang bahay, walang sasakyan, walang income. Pero unti-unti nakahanap ka agad. Kasi mabilis naman dito eh. Mabilis ang pera, mabilis ka makakahanap ng trabaho. Basta masipag ka lang, sincere ka, at talagang may pangangailangan, lalo na may pamilya ka. Talagang magpupursige kang maghanap ng trabaho, hindi pwedeng tetenga ka ng matagal. So bali, nakarating kami dito ng August. October, nakahanap na si Daddy Kang ng trabaho. Bali, pinasok siya ng jowa ng biyenan ko. Sumama siya dun sa construction worker. Mataas kasi ang bigayan dito ng mga construction. Sa atin, magkano lang dito. Isang araw mo, 6,000 pataas. Depende sa trabaho. Pero kaya naman, sa una talaga mahihirapan ka. Mabibigat yung trabaho. Pero unti-unti masasanay din yung katawan mo hanggang sa ganun nga si Daddy Kang, nasanay din na yung katawan niya. Una, sobrang sakit, nagpapa-hospital pa yan. Tapos nagpapamasahe, pagkatapos umuwi ng trabaho. Pero ngayon sanay na yung katawan niya. Although may nararamdaman pa rin, di naman maiwasan. Pero palagi ko pa rin dasal kay Lord na sana bigyan pa si Daddy Kang ng malakas na pangangatawan at mahabang buhay para makapagtrabaho pa. At mabigay pa yung mga needs namin. So ako naghahanap din ako. Iniintay-intay lang talaga ako kasi nga marami kaming apply sa government dito. Ang maganda dito guys sa Korea, ganda. Lalo na kung may pamilya ka, may mga anak ka, sobrang ganda ng mga benefits dito. Mga government tutulong sa'yo. Basta mag-apply ka. I-register mo lahat ng pamilya mo. Maraming mag-help sa'yo dito. Support ka nila, susuportahan ka nila sa life mo. Ayun yung kinaganda dito kapag may pamilya ka, masarap tumira dito kasi suportado lahat, hindi ka nag-iisa. Pero dapat, at syempre, sarili mo pa rin, kailangan mo pa rin magpursige, hindi pwedeng iasa lahat doon sa government. Kailangan may sarili ka pa rin diskarte para mas makaipon, mas mabilis makaipon, makabayad sa mga utang dahil marami pa kaming naiwang utang sa, alam nyo na, Pinas. Pero kayang-kaya yung malagpasan, unti-unti lang. Ako at naghahanap-hanap na rin ako ng trabaho. Kayang-kaya din yan. Tapos, kasi pagka dalawa kayo may trabaho dito mag-asawa, mas mabilis ang unlad, mas mabilis ang usad. Kaya, ayun. So, tapos na rin yung damo na center ko, yung sa mga Wegok Saram, sa mga foreigner na pre-study ng Korean. Tapos na yung ganap namin doon, yung mga program namin doon. Bali, nag-start ako doon noong August, September, October, November, hanggang December. Halos 3 months mahigit din ako nag-study. May natutunan naman kahit papano. Konti na lang. Pero yung pagsasalita ko ng Korean, hindi pa masyado, konti-content. Pero nakakaintindi ako. Pagsasalita lang talaga ng sentence na tuloy-tuloy, hindi pa masyado. Halos mga basic lang din. Pero unti-unti yan, kaya yan. Pero about sa Korean citizen, hindi ko pa naiisip yan. Bahala na kung ano yung ilolob ni Lord at kung ano yung magiging decision ko sa buhay. Sa ngayon, i-enjoy ko lang muna ang bawat sandali, ang bawat araw na nakatira kami dito. In God's will, lahat sinusuko ko sa Kanya, alam niya yan. Kung ano man ang plano niya, alam ko mas the best yung plano niya kaysa mga paplanuhin namin. Kaya, pinaubaya ko na sa Kanya lahat, kikilos lang tayo at palagi lang mananalangin. So, ayan. Sobrang lamig. Tigas ko. Ang tigas ng kamay ko. Grabe, lamig. Sige, yun lang muna guys. So, stop over muna guys. Konting lakad, pagod tong kasama ko eh. So, by the way, kwento ko rin sa inyo guys kung bakit ba kami nagpunta dito at kung bakit bigla-bigla kaming napunta rito sa Korea. Kasi nga 'di ba, kung nasusubaybayan niyo yung buhay ko, hanash ko sa Facebook, na talagang for goods na kami ng Philippine at wala talagang balak si Daddy Kang na umuwi dito sa kanyang bansa. Wala talaga sa isip niya na umuwi dito. Hindi ko alam kung anong dahilan, pero palagi ko na lang siyang iniintindi, palagi ko na lang siyang inuunawa. Kung anong plano niya, susunod na lang ako. Kung ano yung gusto niya, mga desisyon niya, susundin ko as a wife. Kasi sabi nga sa Biblia, palagi ka magpasakop sa asawa mo, sumunod ka kung ano yung mas nararapat. Kung para sa kinabukasan naman yung palagi niyang iniisip. So eto, sa kakasunod ko sa kanya, okay naman yung nangyari. Sa umpisa lang talaga mahirap. Pero unti-unti, masasanay ka din sa pagsunod mo sa asawa mo. Kung yung asawa mo naman is walang ibang inisip, kundi para sa kinabukasan nyo, why not, diba? Sumunod ka na lang. Minsan lang talaga, hindi maiwasan na tuyuin ka. So by the way, kung bakit kami nagpunta dito, dahil nga sa marami na kaming utang, hindi nakakayanin ng negosyo. Sa Pilipinas, negosyo kami ng negosyo. Sakto lang, pambayad ng mga bills, expenses, life money. Pero yung sabihin mong nakakaangat-angat, ang hirap. Ilang taong kaming nagnegosyo sa Pinas guys, pero wala eh. Sinubukan naman namin lahat. Sumubok kami ng lahat ng paraan, ibang paraan, sinubukan namin. Kaso talagang gando na lang siguro. Tapos biglang-biglang napaisip at biglang nabago ko yung utak ni Daddy Kang. Natanggal na yung pinakamatigas at pinakamakapal na helmet niya sa utak niya, sa ulo niya.
Biglang nagsabi siya na nagdesisyon na siya na sige na, tara na, umuwi na tayo. Try naman natin dito. So finally, syempre masaya yung puso ko, masaya ako, hindi dahil sa Korea, ito na. Alam ko naman na may mga kalbaryo din ditong kaganapan sa Korea. Depende talaga sa buhay mo. Na-excite ako kasi mas maraming opportunity dito na wala sa Pinas. Mas maraming support dito ng government kaysa dun sa Pinas. Mas feeling ko mas makakaangat-angat kami dito, lalo na kung dalawa kami magtatrabaho, diba? So ayun, nagdesisyon na si Daddy Kang. Kahit may negosyo pa kami sa Pinas, iniwan ko doon, pinaubaya ko muna. Nache-check ko naman doon sa pinsan ko na nagbubutas. Bali, ang negosyo namin ngayon doon is piercingan, yung mga jewelry, ayan. Nagbubutas ng tenga, tapos may mga hikaw. I-check nyo na lang sa Facebook ko sa mga hindi pa nakapollow. So ayun yung business namin ngayon, running pa rin, and currently okay naman yung flow niya. Nakakabayad naman ng renta, ng mga expenses at bill. Pero konti-konti lang talaga yung kita namin monthly. 1 to 2K, 3K, Diyos ko. Minsan paliwal pa. Ganun talaga negosyo. Kaya hindi na talaga kinaya, umuwi na kami dito. At salamat kay Lord kasi alam ko, will niya yung makauwi na talaga kami dito para magpanibagong buhay, panibagong pag-asa, para panibagong pakikisama, panibagong journey sa aming life ni Apa. Dito mas masusubukan yung tibay ng relasyon namin as a husband and wife dahil nga di na kami dalagat midata. May mga anak na kami, 3 anak. May mga kinukonsider na tayo. May mga involved na dito, hindi lang pang sarili natin. May mga involved na tayong iba. So ayun, nagpasa Diyos ko lang lahat kung anong plano niya, susunod ako. At ito, sinusunod ko pa rin siya mula noon hanggang ngayon. At sa mga susunod pang araw. Alam yan ni Lord. Talagang suko mo lang lahat sa Kanya. May mga times na mabigat, may mga times na sobrang hirap ka na, hindi mo na alam kung ano bang gagawin mo. May mga times na sukong-suko ka na, pero isang araw, gigisingin ka na lang niya na may bago pala siyang bibigay sa'yo na pag-asa. Basta kumapit ka lang palagi at magtiwala. Okay? So, next time na lang siguro ako magkukwento ng iba pa, guys. Salamat sa pakikinig nyo, ha. Marami pang kwento. Iniipon ko lang. Nandito lahat yan. So, yun. Mamaya-maya uwi na rin kami. At lumabas lang kami kasi ang toxic sa bahay. Alam nyo na, ang hirap talaga makisama, no? Hirap pala makisama. Alam mo, ha? Sa lahat ng may mga in-laws dyan, swerte ng mga may mababait na in-laws tulad ko. Mabait naman. Siyempre, matanda na. Medyo iba na yung isip. Masyado ng sensitive, kailangan ng mahabang pasensya, pero kaya patiis lang. Okay, marami pa tayong ginagawa at marami pa tayong ina-apply dito na mas makakatulong pa sa everyday life namin. So, yun lang guys, hanggang dito na lang muna. Okay, thank you for watching. Babush!